So usapang ano tayo, rashes ngayon. Alam niyo si Amira, nung third day niya, nung pinanganak ko siya, nagkaroon siya ng rashes dito sa may cheeks niya, banda. And later on, nagkaroon din siya dito, parang maliliit na mga butlig-butlig na mga pimples na maliliit. Yun yung itsura nung sa kanya. So in this video, ang pag-uusapan natin ay kung ano nga ba yung mga causes ng pagkakaroon ng rashes kay baby. Anong pwede natin gawin kapag nagkaroon ng rashes si baby, and also, i-share ko sa inyo yung experience namin with Amira. Ano yung mga ginawa ko, nawala ba yung rashes niya, ano yung gamot na ginamit ko. So, mommies, before we continue, ako po si Mommy Let. So, lahat ng pag-uusapan natin ngayon ay mommy kwentuhan lang po ha. It's still best to consult po your doctor, okay? Ito yung mga experiences ko lang po at saka yung mga nabasa ko regarding sa rashes. So this time, pag-usapan na natin, isa sa mga reasons daw kung bakit nagkakaroon ng rashes si baby mommy is because of heat. Kaya nga, di ba, nagkakaroon ng bungang araw. Alam niyo si Amira, recently, nagkaroon siya ng bungang araw at meron akong gamot na ginamit. Very effective siya. And, good news, pwede rin pala siyang gamitin sa baby. Ililink ko dyan yung video, okay? Another reason daw, pwede daw magkaroon ng rashes si baby dahil sa tela na ginagamit natin or damit, tela ng damit ni baby. Kuminsan daw yung ibang mga damit or tela ay very harsh pa sa skin ng baby natin. Kaya it's safest daw talaga yung soft na cotton na ipagamit natin sa baby natin. Next naman, mommy, another reason is friction. Nagkakaroon daw ng rashes yung baby natin kapag may friction. Like for example, dun sa may part na yung mga singit-singit area ni baby, dun sa may diaper area ni baby, di ba? Yung mga part na yon nagagasgas ng ng diaper ni baby or ng mga damit ni baby, ganyan. Of course, nakaka-contribute din dun sa, syempre, hindi napapalitan yung diaper ni baby. Pero, yung friction, meron din siyang contribution. Kaya nagkaka-rashes si baby. So, kailangan subukan natin na maging loose fitting yung mga clothes ng baby daw natin. Alam nyo, may share ako sa inyo. Yung friend ko, nagkaroon ng rashes dito yung baby niya, dito sa may wrist area. Doon na pumapasok yung friction. Siguro dahil mahigpit yung hindi naman siguro ganun kahigpit, pero yung friction nga dito sa pagkakatali siguro or pagkakalagay ng kanyang mittens, yun siguro na ang nag-cause nun. At saka ito pa, sabi dun sa nabasa ko, mommies, meron daw talaga yung mga babies na super sensitive yung mga skin nila, kaya konting bagay lang, nagkaka-rashes na sila, ganyan. And next, mommy, alam nyo, isa pa daw na reason is yung, chemicals. So, doon na pumapasok yung katulad nung nangyari kay Amira, nung first few days ng nung pinanganak ko siya, nagkaroon siya ng rashes dito. Ang sabi ng doctor sa akin, ang reason daw doon is possible na yung yung sabon na ginamit ko sa damit niya, which is oo nga, medyo matapang, hindi lang medyo matapang yung gamot ay sabon na ginamit ko. It is Ariel yung gamit ko noon, tapos nag-downy pa ako, ganyan. And na-notice ko nga, alam niyo si Amira noon, yung parang gumaganon siya. So, friction plus chemical equals rashes. Yun yung nangyari kay Amira. So, yun, mommies, we have to be very careful. Ang tanging magagawa daw natin doon is try natin na gumamit na mas lighter na mga sabon para sa babies natin, which is pricey siya, lalo na siguro sa mga mommies na very sensitive yung skin ng mga babies nila. But yun daw yung way para maiwasan mo yung gentle na sabon ang gamitin sa damit ni baby. And try your best to monitor baby at all times daw. Yung iwasan niya yung parang ginaganon niya yung kamay niya, ganyan, which is yun yung nangyari sa akin. And ito naman, alam niyo yung mga babies daw natin, usually nagkakaroon sila ng rashes dun sa mga singit-singit area nila, like dun sa armpit, sa neck, sa kanila mga diaper areas, pwede rin daw sa face. Ang reason daw kung bakit dito sa mga areas nito, sa face dahil ito yung pinaka-exposed. Tapos dun sa neck area, usually ito yung ang reason doon is yung friction or yung drooling, yung laway ni baby, ganyan. Next naman, dun sa may kilikili or dun sa may singit area is it can be possible dun sa may kilikili niya is dahil dun sa friction and also dun sa chemical ng
damit ni baby dahil dun sa Fabcon or sabon na ginamit. Plus, kapag dun naman sa may singit area niya, dun sa may diaper area niya, one reason siguro is dahil dun sa diaper rash na sinasabi nila. Which brings me, mommy, to my next topic. Alam nyo ba, meron magkakaiba pala na types ng rashes ng babies natin, which is yung baby acne. Yun yung na-experience ko with Amira, baby acne and diaper rash. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, yung baby acne. Other types daw, baby acne, diaper rash, heat rash. Nagkaroon din yun si Amira ng heat rash. Next naman is drool rash and thrush. And napakaraming iba pang klase. Eczema, yun daw isa pang type ng rashes na pwedeng mag-cause kay baby. So this time, mommy, pag-usapan natin yung baby acne, yung experience ko with Amira. So like I said, si Amira, nagkaroon siya ng rashes dito. Hindi ko masasabing baby acne yun kasi sabi nila, yung baby acne daw, nangyayari daw siya 2 to 3 weeks after maipanganak yung baby. Eh yung kay Amira, yung first time niya noon was 3 days pa lang siya. So, yun nga, ang explanation ng doctor sa akin, ang possible reason daw doon ay yung pwedeng yung mga chemicals ng sabon na nagamit sa kanya. And true enough, nawala rin lang talaga yung nandito sa area nito ni Amira. So, nawala din yon. So, after a few weeks, nagkaroon dito si Amira. So, yun na siguro yung baby acne na sinasabi nila. Nung nagkaroon ng rashes yung face ni Amira, wala akong ginawa dun sa first 3 days. Yung 3 days old pa lang siya, wala akong ginawa. Yung ang ginawa ko lang was yung hinugasan ko lang, ganyan. Kasi ang sabi ng doctor sa akin, it is perfectly normal sa baby and it will go away on its own daw. Actually, karamihan daw sa mga rashes ng mga babies natin, except for the yung diaper rash. Kasi yung diaper rash, it may be caused dun sa dahil hindi napapalitan, ganyan. But other than that, karamihan daw sa mga types of rashes ng baby, it will go away on its own. And true enough, katulad nung nangyari kay Amira, nawala talaga yung nandito niya, plus yung nandito niya. Ang ginawa ko lang naman, mommy, yung normal, pinapaliguan ko siya, ganyan. And eventually, nung mga 2-3 months na siya, wala na siyang mga ganon, mga rashes. So, yun ang good news ko sa inyo, mommies. Do not worry dahil mawawala din pala yung rashes na yun. So, yun, mommies, ang kailangan lang daw talaga natin gawin para maiwasan yung pagkakaroon ng rashes ni baby is iwasan natin na masyadong naiinitan si baby and iwasan natin na masyadong hapit na hapit yung mga damit ni baby natin. And also, yung alam nyo, yung mga brand dito sa likod ng damit ni baby, nakaka-irritate din yon. So, pwede rin naman daw na i-cut na lang natin yon. Although, kung sa tingin natin mas magiging irritating kay baby, wag na lang. Basta, iwasan natin na yung mga brand na yon ay gumagasgas sa skin ng babies natin. Plus, kapag daw naglalagay tayo ng mga mittens, make sure na hindi masyadong maghigpit yung pagkakalagay natin. And yun, paliguan lang daw si baby, freshen up si baby, and gumamit ng mga gentle na mga sabon and baby wash para kay baby. So do not worry, mommy, kasi alam nyo, based from my experience, katulad ng sinabi ni doctor na mawawala din yan. Totoo nga, nung mga 2 to 3 months si Amira, as in wala na siyang rashes nung time na yon. And pagdating naman dun sa heat rash, mommy, ang ginamit ko nun is Calmoseptine. Yun yung very effective na ginamit ko nun. And also sa diaper rash, ang gamit ko nun is Calmoseptine pa rin. At alam nyo, hanggang ngayon, may Calmoseptine pa rin ako. On my next video, isi-share ko sa inyo yung experience namin with Amira tungkol naman sa diaper rash, okay? So yun, mommies ha, gusto ko lang sabihin sa inyo na wala akong ginamit na kahit na anong gamot kay Amira nung time na nagka-rashes siya sa mukha. Pero alam nyo, may mga mommies na nagsasabi na very effective daw ang Calmoseptine. Which is ako, based from my experience, effective nga talaga ang Calmoseptine. Hindi ko nga lang talaga nagamit kay Amira sa mukha niya nung time na nagka-rashes siya. Nagamit ko yon nung nagka-rashes siya sa kanyang puwet dahil sa diaper rash. So, on my next video, yun ang share ko sa inyo, yung experience namin with diaper rash, okay? So, yun lang, mommies. I hope nakatulong tong video na ito sa inyo. And, mommies, if you like this video, please click the like button po. And,
Subscribe na rin po kayo para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads, okay? Thank you very much po for watching. Always think positive and continue to empower other mommies. Thank you and have a good day.